Nakakaantig ang kwento ng isang National Para Games gold medalist ngayong taon. Nagpursige pa rin siyang makamit ang ginto sa basketball sa kabila yan ng kanyang paglaban sa spine injury at breast cancer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Nitong November 14 lang when history was made dahil isang Pinay para-athlete ang nakasungkit ng ginto sa 8th Philippine National Para Games 3x3 wheelchair basketball. 4 years old pa lang si Jem Tanyag nang magtamo ng spine injury. Ito ang dahilan kaya sa murang edad ay naka-wheelchair na siya para makakilos. Pero hindi raw ito naging hadlang at naging susi pa raw para makilala niya ang sport na magbabago sa kanyang buhay. Year 2016 nga nang imbitahan siyang sumali sa National Team for Women's Wheelchair Basketball. Nung natanggap ko yung invitation, so sabi niya, try nga lang, pumunta ako doon sa tryout, tapos subukan kong sumakay sa pang-basketball na wheelchair. So sabi ko, hala, itong ang ganitong wheelchair, parang medyo, sanay na, pero kumbaga, iba pa rin yung pakiramdam na sasakay ka sa pang-basketball na wheelchair. So, Totoo nga raw na there is no harm in trying, lalo na nang tinuloy-tuloy na ni Jem ang pagbabasketball. doon ko nakukuha yung confidence, tsaka yung happiness ko na kapag may nakakasalumuhang ibang tao, ganyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar. But another setback came for Jem nang madiagnose siya ng breast cancer noong July 2023. Nahinto siya sa basketball para magpagamot at sumailalim sa chemotherapy. February 2024, cancer-free na si Jem. Kaya balik-bakbakan ulit siya sa hardcourt. Pag minahal mo na yung wheelchair basketball, hahanap-hanapin ng katawan mo, hahanap-hanapin ng isip mo. So, ayun, nakalive ako from July until May this year. And then finally, June, bumalik ako. A few months after, nagbunga naman ang pagsisikap dahil nasungkit ni na Jem at kanyang teammates ang ginto para sa 8th PNPG Women's Wheelchair Basketball noong November 14. Bukod pa yan sa ginawa nilang kasaysayan bilang mga kauna-unahang kababaihang naging parte ng wheelchair basketball women's national team. Actually, medyo nakakakaba siya. Kasi after our second game, nagka-injured pa yung aming isang player, isang ka-team. So, parang napapakamot na kami na paano to. Medal yung pinaglalabanan. At the same time, parang yung experience na parang ito yung pinaghihirapan namin eh. Kaya naman laking pasasalamat niya sa kakaibang suporta na ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang ang kanyang pamilya at workmates. Hindi lahat mabibigyan ng chance. Hindi lahat makaka-experience ng ganito. Pero once na tinanggap mo yung blessing, kumbaga, yung blessing kasi hindi lang siya in a form na masaya. What if yung blessing ay hindi maganda? Lahat ng natanggap ko, blessings, at lahat yun pinapagpasalamat ko sa Diyos. Tomorrow is never promised. And when all we have is now, we do everything to keep what we love. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.